Dinideklara ko in the name of Jesus. Bawat pamilya nandito, daranasin ang kasaganaan. Walang pamilyang maghihirap ngayon. Kung sinasabi recession, crisis, ang pamilya ng mga anak ng Diyos, mag-i-increase. Kasaganaan ang mararanasan. Ang mga anak mo, lalaki may takot sa Diyos. Lalaki may respeto sa magulang. Lalaki na matalino. Ang mga anak natin makakarating sa magandang destiny. Hallelujah! Yung hindi natin narating, sila ang makararating. Yung hindi natin naabot, maaabot nila. Yung hindi natin naranasan, mararanasan nila doble pa in the name of Jesus na mga kasaganaan. Kung ako tatanungin ninyo bilang ama, at sasabihin ninyo sa akin, Santos, anong gusto mong maranasan ng mga anak mo? Meron po akong 4 na anak. Isa lang ang sasabihin ko, ayaw ko nang danasin ng mga anak ko ang pinagdaanan ko. Sinong magulang ang gustong sabihin sa kanyang anak na kung anong dinanas ko, danasin ko din? Never again. Never again. Sabi mo nga sa dalawang katabi mo, never again. Never again. Kung katabi mo ang nanay mo, sabihin mo sa nanay, sa tatay mo, tayo mas blessed ako. Dali-dali sabihin mo. Nakasal mo ba? Sabihin mo, mas blessed ako. Mas blessed ako. Hindi na ako papayag na yung anak ko, daanan pa yung pinagdaanan ko. Amen. Sos. Kapatid, ang buhay ng isang believer, ang buhay ng isang mananampalataya, we're always looking for big things in life. Kalimutan mo na yung nakaraan. May kausap pa ho ba ako? Balikan nga natin yung Philippians chapter 3, please. Ang galing sabi ni Apostle Paul. Gusto ko yung sabi ni Apostle Paul. Philippians chapter 3. Ito napakaganda. Okay. Taas pa, please. Yan. Sabi dito, dear brothers and sisters, lakas-lakasan na natin. Ready, go. Dear brothers and sisters, pattern your life after mine and learn from those who follow our examples. Sino ba mga sinusundan nating mga examples? Of course, unang-una dyan ang ating Panginoon kung paano siya namuhay. Salaman, na bagamat sa Diyos, nagkatawang tao, para ang tao'y marinig, para ang tao'y maabot, para ang tao'y mahawakan, para ang tao'y makasama, dahil hindi pwedeng makasama ng tao ang talagang Diyos. Matutunaw ka, kapatid. Malulusaw ka. Sipin mo, sabi ng Book of Exodus, His word is like a thunder. Gusto mo yon? Kumidlat ka lang eh. Sige nga, pakinggan mo. Kung hindi ka nagtakip ng tainga mo. Nagkatawang tao. But of course, tinitignan natin, ano po ba ang breakthrough living ni Abraham? When Abraham offered Isaac, ano ba ang breakthrough living ni Noah? When Noah patiently obeyed the instruction of God, he built an ark. Ano ba ang breakthrough example of breakthrough living ni David? David faced Goliath. Ano ba ang breakthrough living ni Isaac? In times of famine, Isaac planted a seed. Ano ba ang breakthrough living ni Jacob? Nakipag-wrestling siya sa Panginoon. Ang sabi niya, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ko pagpapalain. Grabe yun. Yun ang mga taong palaman. Yun ang mga taong alam nila may destiny sila. Kung si Jacob nga nakipag-wrestling, ang sabi niya, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ko i-bless. Sige, magtama ka na ito. Sa River of Jacob, ano pang breakthrough ni Jacob nung maging second in command ang kanyang anak na si Joseph ng buong Egypto? Church, listen to this. Next, please. Anak, balikan natin yung Philippians chapter 3. Okay, verse 18. Ready? Go. For I have told you openly before, and I say it again with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows they are really enemies of the cross of Christ.
They are headed for destruction. Their God is their appetite. They brag about shameful things. And they think only about this life here on earth. But listen. Verse 20. But we are citizens of heaven. Sino ho? Alam nyo, hindi ho yan pangarap. It's a promise. May kausap ko ba? It's a promise. Sabi mo sa katabi mo, pangako yan. Ako yan. Where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. We believe on this word. Lahat nga ng mga tagalangit pumalakpak. Come on. Hallelujah! Hallelujah! Sumisigaw pa ng Hallelujah! Hallelujah! Kaya sa bahay mo, huwag kang pumayag. Amen? Na ito lang yung sitwasyon mo, ito lang yung mangyayari sa bahay mo. No! Believe big things in your life. Breakthroughs. Living for you. Ano ba sabi ng Apostle Paul? For what? I press on toward the goals. Ano ba yung goals mo sa buhay? Nakbuksan mo pa nga yung simula ng verse 13, please. Wow. Chapter 3. Next verse, please. Now, press na. Okay. Simulan natin. Nasaan na? Okay. Itaas ko pa. Buksan na natin ang Bible natin. Ayan. Hindi yan. Balik tayo ulit doon. Sa Philippians chapter 3. Yan. Hindi. Verse 14. Yan. Look at this. Sabi ni Apostle Paul, I press on to reach the end of the race. Kailangan may tatapusin ka. Ikaw sa bubasok. Meron mang na-fail o nag-fail sa iyong ibang tao. Tao lang yun. Tao lang yun. Tanay ko, sino mo dito minsan ang nag-fail? May nag-fail sa inyong taas ng kamay. Napakakuha kayo na talagang akala mo yun na, pero hindi nangyari. Taas ng kamay. Mabigat pala yun. Pero na ako ikukwento sa inyong bagya. You know, there are times when you face this kind of trial, this kind of testing. It's a testing of faith. No? Pero ang maganda pa rin yung attitude mo sa Panginoon. Ako po ay nakatira sa isang bahay na worth 3.5 million. At yung bahay na yan, every time na kami dumadaan noon, buong pamilya kami, sabi ko sa mga anak ko, diyan tayo titira. Sabay-sabay. Ang mga anak ko, amin yan. Thank you, Lord. Everybody's happy. Every time when we go to that place, thank you, God. Thank you, Lord. Lagi namin dinideklara, amin yan. Isang araw, doon nga kami nakatira. Nangyari ang lahat ng aming sinabi.